Papasok na naman tayo sa trabaho. 8 hours ang trabaho ko ngayon, yes. Bago ako pumasok sa trabaho is gusto ko munang kwentuhan sa inyo. And gusto kong ikwento yung tungkol sa bakit pa ako mag-iipon. Ayun, sino ba may nagsabi sa akin? Sabi sa akin nun, oh, bakit ka pa mag-iipon? Hindi mo na kailangan na mag-ipon. Or bakit pa daw ako magtatrabaho? Hindi ko na daw kailangan magtrabaho kasi maganda na daw ang buhay ko. What? Ganyan pala ang pananaw ng iba? Ganyan pala ang pananaw nyo. Kaya siguro lalo kayong nahihirapan kasi kailan kayo kikilos, kailan kayo magtatrabaho kapag said lang ng pera. You know, hindi ko kailanman naging kampante na pag may pera na ako, sapat na yun. Hindi pwede. Hindi ako makakampante kasi nakikita ko yung maraming pangangailangan sa buhay. You know, kahit na ikaw ay halimbawa ay maganda na yung buhay, may pera ka na, hindi pa rin matatapos yung ating mga pangangailangan sa buhay. You know, ito yung hindi naintindihan ng halos karamihan. Kung bakit kailangan mo pa rin magsumikap sa buhay, kung bakit kailangan mo pa rin magtrabaho at mag-ipon, maghanda ng financial, ng kinabukasan, ng pensyon, ng retirement, kasi hindi matatapos ang mga pangangailangan, you know. Yung iba, kasi nakikita ko meron akong kakilala na kapag nagkaroon siya ng pera, masaya na siya, kontento na siya. Halimbawa, maliit lang na pera. Magtatrabaho siya ngayon, di ba? Magkaroon ng konting pera, makabili ng pagkain for today, masaya na siya. Pero the rest of the day, the rest of the days at mga susunod pa na buwan, wala na siyang pera, wala na siyang pagkukunan ng pera at hindi na niya mababayaran yung mga bills niya. Kaya sabi ko, kaya yun, lagi kong pinapangaralan na sabi ko, kaya kailangan na lagi kang magtatrabaho, lagi kang magsusumikap sa buhay, lagi kang mag-iipon, lagi kang maghahanda ng para sa pagdating ng panahon. Kasi, hindi po pwede na makontento ka na ikaw ay kumakain lang sa 3 beses isang araw. Kailangan isipin mo rin yung mga pwedeng mangyari. Paano kapag nagkasakit ka? Paano kapag nawalan ka ng trabaho? Paano kung lilipat ka? Paano kung bumagyo at tinangay ng bagyo yung bubungan ng bahay nyo? Or paano kung masunugan ka, di ba? Saan mo kukunin yung mga pera na yun? Pampagawa ng bahay na yun? Or pag nagkasakit ka, saan mo kukunin yung pambili ng gamot mo? Or kung kailangan mo magpa-confine sa doktor, saan mo kukunin yun? Hindi nila naiisip yun. Tapos ang katwiran pa nila, bakit mo paghahandaan yun ngayon? Dapat saka mo na paghandaan, tsaka masama yung nag-iipon, sabi pa nilang ganito, dahil daw kapag nag-iipon daw sila, lalo daw silang nagkakasakit, or lalo daw may nangyayaring hindi maganda. Oh my God. Kahit pa hindi ka mag-ipon, may mangyayari pa rin mga ganyan, okay? Dahil tayo ay tao. Yung magkakasakit ka, yes, tao tayo, magkakasakit tayo. Pero kung lagi kang may sakit for the whole 1 year, talagang ikaw nang may sakit, yung utak mo nang may sakit, okay? Yun. Tapos, anong tawag dito? Kapag nawalan ka ng trabaho, saan ka kukuha ng panggastos mo? Yun ang hindi maintindihan ng ibang mga tao. Kaya ako hindi ako nakontento talaga na, may pera na ako ngayon, sapat na ito. May pera na ako ngayon, yun ang mahalaga. No, hindi ka dapat maging parang kampante or hindi ka dapat maging, wow, ang lakas ng loob mo na, hindi ito mauubos. Pera yan, mauubos yan, lalo na kapag hindi ka nagtrabaho. Lalo na kapag, okay, ang bata-bata mo pa, hindi ka na nagtrabaho, wala ka nang ginawa, dun mo kinukuha lahat ng mga bayarin mo, and then, ang kasawian palad pa is wala kang sariling bahay, nangungupahan ka lamang, doon mo kukunin yung pang-upa sa bahay, doon mo para nakukunin ang kuryente, tubig, kung may wifi ka, phone bill, pagkain, pamasahe mo pa, papasok sa trabaho, at pag uwi mo, pauwi sa bahay. Lahat ng yon ay kakailanganin mo. Pambili mo pa ng mga kakainin mo, pagkain mo, 'di ba? Nasabi ko na electric. So, kaya talagang kailangan ay paghahandaan. Hindi ka pwedeng makontento. Kaya nga kung bata ka pa, at alam mo na wala ka pang sariling bahay, yun talagang unahin mo. Kaya masasabi ko dun sa mga kabataan, huwag magmadaling mag-asawa. Unahin muna na isaayos ang sarili. Unahin muna na
Unahin mo muna na maging independent ka. Unahin mo muna ang sarili mo na maiangat mo yung sarili mo bago mo madiskubre ang pag-aasawa at pag-aanak. Kasi hindi madali ang pag-aasawa at pag-aanak. Okay? Kung ako sa'yo, unahin mo muna na makapagtrabaho, madiskubre mo muna kung kaya mo ang mundo ng workforce, and madiskubre mo muna yung first paycheck mo, kung kaya mo bang i-handle yung paycheck mo. Kung hindi, hindi ka pa pwedeng mag-asawa. At tingnan mo muna yung patient mo kung mainitin bang ulo mo or mapagpasensya ka sa lahat ng ibang tao or sa ibang mga bata. Kasi kung hindi, hindi mo pa rin kayang mag-anak, okay? Kailangan ay mahaba ang pasensya mo. Unahin ang sarili, magtrabaho ka, mag-ipon, wag muna pag-aasawa hanggat maaari. Kasi sabi ko sa inyo, hindi madali ang pag-aasawa, lalo na kung makukuha yung lalaki, baka mamaya ang makuha nyo pang lalaki is, ikaw na nga nagpo-provide, nagtatrabaho, ikaw pa yung nagbibigay ng sahod dun sa lalaki, tapos ikaw pa yung bibigyan ng pang budget or wala talaga ibibigay sa yung budget pero ikaw naman na nagtatrabaho. Ay naku gaga, kailangan mong madiscover yan, kailangan mong malaman muna yan, okay? Hindi po pwede na madiscover mo agad ang lalaki. Ay naku, mas bagay, ako naman yung naging tanga din noon. Actually, yes, hindi ako naging marunong sa buhay. Kaya ang nangyari, ako ang nagbibigay ng sahod. And then yun nga, hindi ako binibigyan ng budget man lamang. Kailangan ko pang mangupit sa perang ako naman ang nagtrabaho. And then, kwentado niyan, pag nalaman niya na unti lang na binigay kong pera, pagagalitan ako, magagalit sa akin, bakit yun lang daw ang binigay ko. My God, kababae kong tao. Pero sa awa naman ng Diyos ay natauhan ako, na-discover ko na hindi pala yun ang dapat kong gawin, na hindi pala yun ang buhay na para sa akin. Yun, na dapat pala ang sarili ko muna ang binubuo ko, ang sarili ko muna ang tinutulungan ko, ang sarili ko muna ang tinutulungan kong paunlarin. Imagine my very first paycheck, iba ang nakinabang ng sahod ko. Yun nga. Diyos ko, sobrang katangahan ko talaga noon, grabe. Kaya pag nagmamahal tayo, matuto tayong maging balanse, okay? Pwedeng magmahal, pero wag mong aabusuhin, okay? Wag mong ipapaubuso yung pagmamahal mo sa ibang tao. So, my very first paycheck, hindi ko na-enjoy yung kasi may anak na ako, tapos, ni pambili ng gatas at diaper ng anak ko, hindi ko magawa. Kasi nga, siya ang nauna kumuha ng sahod ko. Kailangan daw i-diretso sa bangko niya. Which is, hindi naman nabili din ng mga pangangailangan ng anak ko. Ni gatas, diaper, ni vitamins din niya mabili. So, kailangan kong mangupit dun sa perang kinikita ko. So, one time, naglakas ako ng loob na kumuha ng pera sa sarili kong sahod. Bumili ako ng mga pangangailangan ng anak ko. Nag-grocery shopping ako. Nabili ako ng mga pagkain. You know nga, dahil nga mapagmasid ako, nakita ko yung, wow, sarap mamili ng grocery. Mabibili mo lahat ng gusto mo kasi may pera ka na, meron ka ng kinikita. Bumili ako ng mga pangangailangan ng anak ko. Number one is yung pangangailangan ng anak ko, gatas, diaper, at vitamins niya. And then grocery yung pinakang huli. So, wala nang halos matira. Kunti na lang natira. Yun. So, yun ang nilagay ko sa bangko niya. And guess what? Nagalit siya. Grabe, galit na galit siya. Sabi niya, nasaan na daw yung sahod ko? Sabi ko, binili ko ng mga gamit ng anak ko natin. Kasi nga, syempre kailangan niyang dumede, kailangan niyang mag-diaper, kailangan niyang Sabi niya, sa susunod, huwag mong gagawin yan. Sabi niyang ganun. Tawag siya na lang daw ang bibili ng diaper ng anak ko. Putang ina, diaper lang ang binili niya talaga. And then, wala nang ibang binili. Sabi ko, tang inang tao, totoo, wala talagang utang. Yun, so, sabi ko, so, inayaan ko yun ng una kahit masakit sa loob ko. Sabi niya, pinagsabihan niya ako na sabi niya, huwag mo nang gagawin yan sa susunod. Basta ilagay mo yung lahat ng sahod mo dun sa bangko ko. Tapos ako nang bahala sa diaper ng bata. Ay gago. So yun, hinayaan ko siya. Pinabayaan ko yun. Grabe. And, yun nga, dahil mapagmasid ako, natauhan ako. And then, na-discover ko sa sarili ko na siya pala yung kailangan kong tanggalin sa buhay ko. And then yun, tinanggal ko siya, gumaan ang buhay ko. Kailangan maging marunong tayo sa buhay.